Patok sa masa ang kilalang pares overload ni Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na Diwata. Sa halagang 100 pesos kasi, makakatikim ka na ng pares, unlimited soup, kanin at may kasama pang soft drinks. Sa pinipilahang paresan ni Diwata, ilang beses na rin siyang muntikang mapasara at lumipat ng pwesto dahil sa kawalan ng permit mula sa Pasay LGU. Mabuti na lang, binigyan si Diwata ng 2 buwang palugit ng Pasay LGU para asikasuhin ang nasabing permit, kaya tuloy pa rin ang kanyang negosyo. Pero bukod sa usapin ng permit to operate, hinaharap din ngayon ni Diwata ang isang lumutang na kaso noon pang 2018 na slight physical injury. Ayon sa Pasay Police, nag-ugat ang reklamo sa paghahampas ni Diwata ng walis tingting na nagdulot ng sugat sa complainant. Nakapagpiyansa naman ng 3,000 piso si Diwata, kaya siya pansamantalang pinalaya. Sa sunod-sunod na pagsubok kay Diwata, harassment nga bang may tuturing ang nangyari sa kanya o may paglabag siya sa batas na kailangang harapin? At para tulungan tayong alamin ang legal na aspeto ng sitwasyon ni Diwata, makakasama natin ang resident morning lawyer na si Attorney Buko de la Cruz. Attorney, good morning. Good morning. Good morning. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Ito, Attorney, nakita naman natin sa report. Ilang beses na nga nasita si Diwata sa clearing operations. Ano ba talaga yung paglabag na ginawa niya? At talaga bang pwede siyang ipasara ng LGU kung hindi nga siya makakapag-comply doon sa binigay na palugit sa kanya? Tandaan po natin na ang kalsada ay hindi po pwedeng pwestohan ng kahit sino. No? It's beyond the commerce of man. Hindi siya pwedeng gawing negosyo. Kalsada yan eh. Ang tawag sa kanila ay sidewalk or ambulant vendors. Sa ilalim ng batas, kailangan magrehistro sila sa LGU. At kung sila ay ambulant, dapat nagmo-move sila from one place to the other. Ang nangyari sa kanya, pinuwestohan niya ang isang public place. So, ang hinihingi lang ng LGU, mag-register ka sa amin. Tapos, may ordinansa kasi na nagre-regulate ng mga sidewalk vendors. So, I think yun yung hindi niya nagawa. Akala niya, itong pwestong to, kalsada, pwede ng pwestohan. Bawal po kasi yun sa ilalim ng batas. So, tama po, pwede po siyang paalisin kung hindi siya susunod. Buti nga po, binigyan ng palugit. Opo. Dahil hindi siya nag-iisa sa may maling akalang ganyan, Attorney. Mabuti rin na nalilinaw para sa maraming tao. Ito, Attorney, kung sakali ipasara nga si Diwata ng LGU, may karapatan ba silang kunin yung mga gamit na sa negosyo ni Diwata? Pwede bang ikumpiska? Yes po. Sa ilalim po ng batas, ang tawag dyan ay nuisance. Yung po mga nakaharang sa kalsada or obstruction. At bibigyan ka ng warning pag di ka sumunod, ay may karapatan po ang LGU na i-abate o tanggalin ang anumang nuisance sa kalsada, sidewalk, nang hindi na po kinakailangan ibalik sa iyo yung kinuha. Dahil ang tawag sa kanila ay obstruction. So, i-destroy po ito. Itatapon po. Kaya nga magandang binigyan siya ng palugit para magkusa siyang magtanggal ng mga obstruction. Ayun, so linawin lang natin, Attorney, kailangan may warning. May prior notice po dapat. Okay. Hindi pwedeng biglain. Yes po. Okay. Attorney, ito punta naman tayo dun sa lumutang na kaso ni Diwata noong 2018 pa na slight physical injury. Ang pag-aresto ba pwedeng gawin kahit nasa pampubliko o pribadong lugar ka? Yes po. Kasi yung kaso, mukhang nakalimutan niya lang itong kasong ito, 2018 pa eh. Pre-pandemic. So yung warrant of arrest po, pag dinala sa iyo ng police officer, kahit nasaan ka, private or public place, pwede kang arestuhin. Siguro kaya hindi siya na-aresto, hindi alam kung nasaan siya. Sumikat ngayon si Diwata na millions ang kanyang followers. So siguro nakita ng mga law enforcement agents, nandun pala siya sa Pasay, so sinerve sa kanya yung warrant. Pwede po talagang iserve to anytime, anywhere, sa buong Pilipinas. Pero ito, Attorney, nakapagpiyansa na siya para dun sa kaso niya noong 2018 worth 3,000 pesos. Ano yung next procedure sa case na lalo't sabi nga ni Diwata, hindi na raw niya matandaan yung nangyari. 2018 pa yun eh. Dapat kasi responsibilidad niya na may kaso siya, na fina-follow up niya sa korte o sa fiscal kung ano status ng kaso niya. So, ang next niyang dapat gawin, alamin kung kailan yung next hearing. Kasi pagkapiyansa mo, aandar na ngayon yung kaso, so hindi mo na dapat hihintayin yon. Dapat pupuntahan mo na, alamin mo kailan yung next hearing at umattend ka. Magsama ka ng abogado, kung wala siyang pambayad, bibigyan siya ng korte ng libreng abogado. So, Attorney, isa sa dahilan kung bakit nakilala nga itong negosyo ni Diwata ay ang pagbivideo ng mga, syempre, yung mga taong bayan, mga vlogger, di ba? So, isa na siyang social media personality. Sobrang viral. Si Diwata. So, meron ba siyang karapatan na ipagbawal o tumanggi sa mga nagbivideo sa kanya?
Yun po ang sacrifice ng mga celebrity. No? Wala ka ng reasonable expectation of privacy sa pampublikong lugar. Nakikinig po si Dimple. Oo. Nako, pati tayo dyan. Kasi pag celebrity ka at ikaw ay nasa pampublikong lugar, pwede kang i-video or picturean. At wala ka ng expectation ng privacy na pipigilan mo sila. Opo. So kung ikaw ay nasa pribadong lugar, meron kang reasonable expectation of privacy, pwede mo silang pigilan at kasuhan kung manghihimasok sa iyong personal space. Pero kung nasa coffee shop ka, halimbawa, nasa mall ka, o nasa kalsada ka, at kinukunan ka ng video, Wala tayong magagawa. walang magagawa. Pero Attorney Buko, kung kasama ko ang mga anak ko, meron akong magagawa. Dahil yung mga minors. Yun. So gusto ko lang po sabihin yun sa mga gusto mag-video Magaling, sa akin magaling. habang kasama yung mga bata. Hindi dapat kasama yung bata kasi merong hiwalay na batas para sa mga minor de edad. Safe Spaces Act. So may karapatan si Dimples na humingi ng... Napigilan sila. Pigilan kung may kasama akong Bata. minor. Yes. Magaling na punta. Magaling na punta. Gandang kwento. Attorney Dimples. Attorney. Alam ko na kagad yung defense ko eh. Okay, maraming salamat again sa pagbisita sa amin Thank ngayong you, Lunes. thank you. Attorney Buko de la Cruz. Nalagdag sa inyo, attorney. Yes, Kaya please. nandito kayo live. Okay. At napakatika siguro. Oo, naman. Ako talaga, at ang gustong-gusto ko sa'yo, Attorney, napakaliwanag mong na-explain sa aming lahat. Yes. Naiintindihan naming lahat. Nauna ka. Thank you. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.